Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, dalawa o tatlo. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file Yan. sa Sandigan Kanino? Bayan. Galing ho talaga nitong si Ombudsman Boying Rimulya. Palakpakan ho muna natin, pambira. Mula sa hinog na at isasampa na ang kaso laban dito kay Joel Villanueva, balik ho tayo sa preliminary investigation. Isilang like at sang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumahal sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Pero matindi yung kay Senator Dante Marcoleta. Ha? Hindi ho pera na sambayan ng Pilipino pinag-uusapan natin dito. Campaign donation ho ito. Wala ho siyang pwesto sa gabinete ni Marcos Jr. Noong 19th Congress. Di ba? Wala ho siyang impluensya sa House of Representatives. Pero plunder pa rin ho kinakaharap niyang kaso. Kaya naman para dito kay Senator Dante Marcoleta, laban lang sen. Lahat ng mga yan sigurado pagdating ng takdang panahon, magbabayad din ho yung mga yan sa kanilang mga kabalbalan. At ang matindi dito ho mga kababayan, Ombudsman si Joel Judas Traitor Joel Villanueva, isa sa ilalim sa preliminary investigation. Akala ko bang hinog na? Sinasabi ko sa iyo, Ombudsman Boying Rimulya, ito. Iimbitahan si Joel, baka magkukumustahan lang. Baka tatanungin lang siya ng ombudsman, kumusta ka na sa bagong majority? Kumusta ka na? Okay ka lang? Malapit na impeachment. Alam mo na kung anong iboboto mo dyan, okay? Alam mo na kung ano iboboto mo dyan sa impeachment. Sen. Ngayon, kung sakaling magkamali ka dyan, sigurado may kalalagyan ka. Hinog na nga From hinog, balik tayo sa preliminary investigation. Ito ho. Ibinunyag ni Ombudsman Boying Rimulya na isa sa ilalim na si Sen. Joel Villanueva sa preliminary investigation. PI. Mapapa-PI ka talaga. Dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa flood control scandal. Pinaliwanag ni Rimulya na isa sa ilalim pa rin sa PI ang senador dahil kulang ang case build-up na ginawa ng Department of Justice, DOJ, anya. Hindi nila tinanggap ang naunang findings ng DOJ. Kaya kinakailangan nilang magsagawa ng sariling investigasyon. Samantala, maliban kay Villanueva, nakatakda ring sampahan ng kasong plunder si Rodante Marcoleta sa Sandigang Bayan matapos makitaan ng sapat na basihan ang reklamo laban sa kanya. Sana mabasura pagdating sa Sandigang Bayan. Kasi sa bagay, takot sila dun sa Sandigang Bayan. Mahal nila yung mga posisyon nila dyan. Kaya hindi sila pwedeng magkamali. May kalalagyan din sila. Baka wala silang problema dyan sa Sandigang Bayan. Bukas makalawa sila naman ipakulong dyan. Diba? Ganun lang naman ang kasimple yan. Kumbaga, sabi ng ombudsman, ito. Kaso, walang warrant. Sino may hawak? Rodante Marcoleta yan. Diba? Ito, wala ko tayo maraming pag-uusapan dito. Rekta ho tayo kaya. Teka lang, hanapin ko lang yung hinog na. Hinog na ang kaso laban kay Joel Villanueva. Teka lang, hanapin ko ha. Yun, ito ho. Ito. Ito yung mga lumabas na balita nung nakaraan na kung saan. Ito ho yun Diba? Rimulya plunder charges versus Villanueva in flood control kickback may be filed within 2 weeks. Ito ho yun Tapos pagkatapos ng mga balita na yan, ito na ho tayo ngayon. Balik ho tayo sa preliminary investigation. Palakpakan ho natin ang ombudsman. Diba? Ito si Boying Rimulya. Game. Kumbaga, umiinit na sa tag-init. Di ba? Sinabi ko sa inyo noon, iinit. Iinit yan. Sa tag-init. Ang ngayon, uulan ng kaso. Uulan ng kaso. Yung baha, tingnan natin. Kasi yung flood control, problema talaga yun. Tanong. Yung complaints sa walo po ninyo, mga flood control related naman to against Congress. Ito, honest to goodness na payo ko kay Senator Joel Villanueva ha. Ito payo ko sa'yo. Ito talaga, magdasal ka doon sa tamang Diyos. Magdasal ka doon sa
yung pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi kay Boying Remulla, anak ng toka, traitor yan. Traitor yan. Ay sa bagay, magkakarakas naman pala kayo niya, no? Traitor na Judas, di ba? Oh. Yun lang ang mapapayo ko. Magdasal ka doon sa nag-iisang Diyos na buhay. Wag ka magdasal doon sa mga umaastang Diyos ngayong mga panahon na to. Dahil yung mga yan, ang kapangyarihan nila ay lumilipas. Pero ang kapangyarihan ng Diyos na nasa langit, walang hangganan. Alam mo tinutukoy ko, Joel Villanueva. Kung ako sa'yo, magdasal ka na ngayon pa lang. Mga bangag ang nakadil mo, Brad. Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor Bawal yan Kaya lang, hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito. Para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior. Tuloy ka lang. Sir, when you say ifo-file na, For preliminary investigation. Okay. Hinog na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, nahihinog-hinog na dyan din papunta sa PI din. mamaya namin puntahan yan, sir. Pero let's stay muna dun sa 8. Mga kong lang to, sir. 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan. Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement? Oh, yung mga kongs, ha? Hindi magpapangalan itong si Boying Remulla, ha? Tawag na, tawag na. Tawag na ng abogado, kayo naman. Hindi tatawagan si Boying. Kanya kayo, ha? Sige. Nagnakaw kayo? O, sige. Magkano ang ninakaw nyo? Tanong. Nila, as in, medyo Hindi, malapit. strokes of their... Malapit na ho yung ang tawag dito. Malapit na yung SONA. So, kailangan ho talagang masalansan yan ni Boying Remulla. Yung isa rito kasi, yung contractor, yung sinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw congressman ka. Kung ikaw contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabahong yan, kasalanan yan sa taong bayan. Wow. Very simple yan. Concern sa taong Conflict of bayan si interest Boy. yan. Ang bira. Section 3E ba yan? 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At saka H, 3H. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at pa-file na yun this week. Meron din rin kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file Yan. sa Sandigan Kanino? Bayan. Ano na yan? At least one. Isa for PI. Oh. PI. Okay, sir. Dalawa kay yung PI kay Joel Villanueva. Joel Villanueva. From Hinog, balik tayo sa PI. Ngayon, yung si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigang Bayan na. Ikukulong ho talaga nila itong si Senator Rodante Marcoleta, pambihira naman. Mga walang nga talaga to. Pambihira, walang ninakaw. Pero yung mastermind, anong nagtawa yung sa bagay, kung lulunukin na lang yan ng sambayan ng Pilipino, kung ganun-ganun na lang tatanggapin itong mga kabalbalan na to, wala tayong magagawa. Di ba, habang si Martin Romualdez na isa sa mga tinuturong mastermind sa mga maanumalyang flood control project, papasyal-pasyal lang sa Tacloban, si Rodante Marcoleta na hindi nagnakaw si Rodante Marcoleta. Tumanggap siya ng campaign donation yun. Hindi yun galing sa nakaw. Okay? Campaign donation. Paano naging plunder? Labo. Wala muna. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka dalawa. Baka ginigipit na niya itong mga senador. I-impeach mo si BP Sara? Acquit ba yung verdict mo? O acquittal ka ba? O for guilty?
acquittal ka o kulong ka. Kulong ka kahit na campaign donation yung tinanggap mo, kahit hindi mo ninakaw ang pera na sambayan ng Pilipino, kulong ka. Oh, pero kahit na ikulong niyo siya, ikulong niyo si Rodante Marcoleta, hindi mababago ang katotohanan na nakukulong dito sa administrasyon na to, yung hindi mga magnanakaw. Yung mga magnanakaw nasa laya, nasa Europa, nagpapakasasa sa kaban ng sambayanan. Sa ninakaw nila, yung iba nasa Pilipinas pa ka. Pambira. Labo. Dalawa. Yung isang sandigan, isang PI. Tama ba? Baka dalawa pa. Dalawa lang. Isang sandigan, isang PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Pero doon, may isa pang contractor, baka i-file na namin sa sandigan ngayon. Yun din. Yung po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayun yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, ano yun yun? Sir, is it... Si Raul. Hi, is it Senator Joe? Binepo na isang ombudsman. Wala, binaboy nila sa bayan ng Pilipino. Binepo na isang mga mekanismo ng pamahalaan na kung saan dapat hindi nagagamit sa politika. Yan talaga, mapapamura ka. Joel Villanueva. Labo. For this week, For PI. for PI. PI. Okay. PI lang siya, preliminary investigation. Hindi siya sasampa ng plunder. Pambira na ba rin sasampahan? Traitor na nga eh. PI lang yan. And then Sa'yo. any clue doon sa yung senator for this week? Rodante Marcoleta na nga. Papakahirap pa kayo para naman kayo mga... Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta. Definitely, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Gulo ho ito, gulo. Kasi naiintindihan ng sambayan ng Pilipino, napakatinding kagaguhan ho na ginagawa nitong si Boying Remulla na to. Napakatinding kagaguhan ho nun. Hindi nagnakaw si Rodante Marcoleta. Si Saldico, yung ninakaw niya, ini-enjoy niya sa ibang bansa. Yung boss niya nasa Pilipinas, Martin Romualdez, hindi nakakulong. Ito hindi na ano na ho ito. Sobrang matinding kagaguhan na ho ang gagawin ng gobyerno to, at kung palalampasan niya na sambayan ng Pilipino, wala naman tayo magagawa. Ganun ho talaga buhay, ika nga. Dapat ang ating mga kababayan magsalita na ho dito sa napakatinding kagaguhan na to. Ikukulong nyo, hindi tumanggap ng pera, hindi nagnakaw ni Singko sa kabayan ng sambayan ng Pilipino. Dahil lamang vocal siya sa mga maanomalyang flood control project. Yung mga magnanakaw na congressman, di nakakulong. Rodante Marcoleta, hindi kasama sa flood control, kulong. Magsasampayan ng kaso na sa sandigan na yan. Plunder. Kasama Kakaya, po dito kakadiri. yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama Kasama na yan, lahat. kasama sila. I don't know kung Ikulong yun na lahat. same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel, Ano kaya masasabihin ng mga sundalo nito, no? Yung mga INC soldiers, no? Yung mga INC na nasa matataas na posisyon sa pamahalaan at alam nila na hindi naman nagnakaw si Rodante Marcoleta. Hindi siya involved sa flood control. Isa siya sa mga nag-iimbestiga sa flood control tapos siya kinukulong. Yun. Hindi. For PI na. Reso. For PI na. for PI. PI. PI na yan. Yan. Yeah, so, tuloy-tuloy, kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kadiri ka, boy. Kaya, yeah, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero, Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. PI na, naka-PI na yun, di ba? Yabang, di ba? Yung tipong, kaya na, di ba? Oo. Sir, I'll stay lang with... Unless... Kawawa. I'll stay lang with the... At tapos ano pala,
we already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him from. We will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. Sino ituturo niya? Si Sir, Zaldico? elaboration, why? Sino ituturo niya? Si Zaldico? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him. Uy, si Bunuan, hindi biro yan ah. Isa siya sa pinuno ng ahensya na pinakamalaking ninakaw. Isa siya, kung titingnan natin, isa sila sa mga most guilty dito, si Bunuan. Di ba? Kung hindi niya gusto yung nangyayari sa ahensya, nag-resign dapat siya. Hindi siya pwede maging... Sino ituturo niya mastermind? Si Zaldico? Si Marty Romualdez? Pagka tinuro niya si Marty Romualdez, ituturo niya si Marcos Jr. Ano ito? Nasa loophole kayo. Ngayon, ang pinaka ano lang dito, ika nga, anong gagawin nila dito kay Bunuan? As an accused so that he can be a witness for the prosecution. Sir, elaboration lang ng why we need him as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Okay? Sir, konti pa. Sir, pasagutin na natin ikaw. Kasi yung mga nagsasabi, una muna, binabawasan nyo yung mga minority senators sa Senate para pagdating ng, Hindi. Wala yan. Hindi, It's, binabawasan nyo. I didn't... Defensive, hindi pa tapos yung tanong, sumasagot na. Hindi, binabawasan nyo. Binabawasan nyo. Ang bira. Kilala nyo naman kung sino yung mga kaalyado ni VP. even asked this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin... Saan? Sa Senado din. Na kung saan kaalyado nyo rin. Yung dating Blue Ribbon. Pambihira Ito naman. mangyari eh. Pero nangyari ito dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his... Ano to? Ito na ho yung pinakaiga nga kung magtatanungin nyo ho ako kung ano yung pinakamaruming mangyayari dito sa administrasyon na to. Ito yung kumbaga ito na yung sukdulan sa kagaguhan na gagawin ng administrasyon na to na ikukulong nila lahat ng ika nga hindi nila kaalyado. Ito talaga yung sukdulan. Inuna na nila si Tatay Digong eh. Hindi nga pumalagas ang bayan ng Pilipino eh. Pinakamataas na approval at trust rating. Ano ba naman niya ang si Rodante Marcoleta, di ba? O ngayon, pagka ito si Rodante Marcoleta, tinuluyan, ewan ko na lang kung ano mangyayari dyan. Pero ako, buong simpatsya at suporta ko, na kay Senador Rodante Marcoleta. Kahit na anong mangyari, hindi ho natin bibitawan niya si Rodante. Kahit na, bitawan na yan ng mga ibang bibitaw dyan, tayo hindi ho natin bibitawan yan. Yan ang ating sinisigurado dito sa PH Update. Isa ho siya sa mga nakipaglaban sa atin sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Sa kaban na sambay ng Pilipino. Hindi naman ho siguro kalabisan kung tayo naman susuporta ng buong lakas sa kanya, di ba? Suportahan ho natin si Senator Rodante Marcoleta. For his being charged of plunder. Nag-file na rin po ba si Mike Defensor? Ang counter nila? Both. I think so. Sir, advance ko lang ng konti yung story. Kasi si Senator Chingoy has been suspended by the Senate as per order by the Sandigan. No? Yes. So the same thing is going to happen to Senator Marcoleta? Kasi plunder, sir? Yes. It will depend on the court, of course. Okay. And then when the Sandigan Masaya si Joseph Moro. Masaya si Joseph Moro sa mga naririnig niyang sagot dito kay Boying Ray Mulya, pambihira. Bayan suspends him, can he still participate? Question whether senator facing a plunder non-bailable case at the Sandigan Bayan, can they still participate in Senate proceedings? In accordance with the plunder law, they cannot anymore.
So talagang babawasan na. Yan ang gagawing basihan para bawasan yung boto. Boying. Ako ang ika nga kinikilabutan sa ginagawa mo na yan. Exactly. Sir, update lang dun sa case conference natin, dun sa mga ex-Marines. Kasi di ba pinatawag natin sila dito. Yes. Is it for Wala, case... for show lang yun. Anong gagawin mo dun? Bira. Itinuturo ng mga yun, Martin Romualdez, Marcos Jr. Raulo ba kayo? For case filing na po ba yung mga... We are evaluating some of the affidavits that they have executed individually, and we'll be filing these cases soon. Sir, related pa po sa mga Marines? Kasi I think po, for 4 to 6 statements might be useful to us. Sir, related din po sa mga Marines. Kasi po si Attorney Baligo, they're facing cyber libel cases nga po sa DOJ. And meron po siyang statement last time na sinasabi niya na i-dismiss na nga raw po ng DOJ itong mga cases kasi daw parang may conflict of interest kasi ginagamit na rin yung statements daw nila affidavit dito sa ombudsman. And according to Attorney Baligod, kapag daw ginamit na ng ombudsman ito, ibig sabihin daw may katotohanan yung mga statements daw What na happens in the DOJ stays with the DOJ. We have nothing to do with what the DOJ rules upon. Kala mo naman talaga, totoo no? Parang di naman namin alam na lahat ng nangyayari sa DOJ, alam namin kung sino may control. Thank you, sir. Okay? Hindi, yung kay Bonoan lang uli. Sir, may kinalaman din ba ito dun sa health niya? Well, of course. His health is of concern to us, and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Ano to kasi nga, Discharge. the tactic here, Ang tactic dito, hindi pwedeng magtagal sa kulungan si Bunuan. Di ba? Baka isa sa kasunduan na ikukulong ka lang, hindi naman pwedeng si Jinggoy lang. Ikukulong ka tapos ilalabas ka rin namin. what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible. Kasi yung naging dating lumang tugtugin na ng inordinate delay of justice, hindi ho mangyayari dito. Sa atin dito, we do the case build-up so we can present the cases immediately. Wala hong mahabang kaso-kaso dito. Basta andyan na yung ebidensya, ilalatag namin yan pag handa na kami. At malamang, hindi namin ipa-file ang kaso pag hindi kami handa. Yan natin. naman po will be stayed with us alongside sila USEC, yung mga dating yung USEC. Di ba? For all such Yes. For all intents and purposes, he will be testifying for the prosecution. Okay, sir. Pardon me for belaboring the point. No? Ano nga pong status nila Senator Villanueva, Senator Escudero? Ongoing PI, correct? Ongoing PI. Okay. And relatedly, kasi ang sasabi ng iba, the reason why they transferred was in exchange for... I'm not privy to anything of that nature. No, mind you, we don't make deals with anybody with regards to the culpability Paano pagka lumabas na yung mga ebidensya? or innocence of anybody. We don't make deals with them. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. If we will discharge you as a witness, we will have you discharged as a witness. But there are no other deals accepted here. Okay, sir. Thank you. Ombudsman, sir, clarification lang. Yung mga contractors is puro PI lang po yun, yung 8. Wala pong Rupiah. kaso and Meron isa dyan, hinog na, papasok na Sandigan Bayan. Pero yung 8, ito PI na. PI pa lang to, no? PI pa lang. So in total po, mga siyam. Mahigit 8 yan, mahigit 8 yan. Okay. Mahigit 8. Ombudsman, good afternoon. Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ifa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ. Kasi nga lumipat siya. Di ba? Pero kung hindi siya lumipat, nagmitiga siya, tatanggapin nyo na. Rerektahin nyo na yan. Dahil nga lumipat, paglipat niya, PI siya ulit. Silang dalawa ni Chis Escudero.
Dahil itong si Rodante Marcoleta, matigas pa rin siya hanggang ngayon. Ayun, tutuluyan siya, walang PI, diretso na siya. Kung hindi lumipat si Joel, si Joel, ang kalagayan ngayon ni Rodante Marcoleta at Joel Villanueva, iisa. Silang dalawa hinug na. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct Tight, watertight. our own PI in this office. Kasi nga, what we delegated was not the result was not satisfactory to us, to our standards. Okay? Thank you. You're welcome. Punta tayo dito sa reaksyon itong si Sir Jen at Sir Nelson. Diyan sa ibinalita na yan, itong si Boying Rimulya. Game! Announcement ni Ombudsman Boying Rimulya. Magpapal na ng kaso. Nakatakda na raw po sila maghain ngayong linggo sa Sandigang Bayan ng kasong plunder laban po kay Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman na si Mike Defensor. Kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesos na campaign donations. Binibigyan ko po ng din hindi daw po dineklara ang 75 million pesos campaign. Kay VP Sara, 125. Dito kay Senator Rodante Marcoleta, 75 million. O ito, mas 75, hindi galing sa nakaw, donation, pero kulong. Pero yung nakatanggap ng mali-maleta, nakatanggap ng envelope na tag 10 million, hindi kulong. Walang plunder sa mga yon. In donations noon pong 2025 midterm elections. Ayon po kay Ombudsman Boying Rimulya, nakahanda na po yung kanilang resolusyon sa naturang kaso at isasampa na po nila ito sa lalong madaling panahon. At sinabi rin niyang may iba pang correspondent na isasama sa pareho pong kaso. Ayun, nauna na pong inamin mismo. Ito po ay naging transparent dito, Nelson, no? Si Senador Rodante Marcoleta, at wala siyang pangamba, no? Ito ipinahayag niya, maakto to sa palatuntunan ito, na ang kanyang campaign contributions mula po kay Defensor at sa mga negosyanteng kaibigan niya, Joseph Espiritu at Aristotel Biray, dahil mano sa nais ng mga ito na manatili pong anonymous. Nauna rito, ito pong usaping ito ay ibinasura na ito, Nelson, ng COMELEC. Oo nga. At ang kanila pong desisyon doon, hindi po walang walang tumutol. 6-0. 6-0 po ito. Anbang po ang nagpasya. Ibig sabihin, lahat ng commissioners ng COMELEC ang nagpasya na walang nalabag sa COMELEC rules si Senador Rodante Marcoleta. Sa election, Kung pag-uusapan natin yung mga batas may kinalaman sa eleksyon at ang pagdodonate, wala po. Pero, sabi pilit niya, na binubuhay. pilit pong binubuhay. Ang punto naman daw ng ombudsman, kasi daw, kung nagbigay ng kontribusyon kay Senador Marcoleta, baka ang kapalit, meron naman daw impluensya. Si Senador Marcoleta na pwedeng kapalit nung perang ibinigay sa kanya. So yung palang iniisip mo pa lang ay pwede nang basihan para mag-file na ka ng kaso. Parang ganun daw ang patayan nila. Kasi kung siya ay senador, kasi incumbent congressman siya nun eh. Di ba? Kaya lang, patapos na yung termino. Patapos na po yung Papasok termino. pa ng senador eh. Oho, at saka hindi rin sa pwedeng mangako na, hindi, ako mananalo kasi pag nanalo ako, ganito, ganyan. 32 sa Ayan nga. sa survey. Ibig sabihin, ang ginawang batayan ng ombudsman dyan ay hindi talagang ebidensya, kundi batay lang sa kanilang anong tawag doon? Hula. Hinuha. Kasi ang hinuha nila, nakaka-impluensya sa Senador Gagamitin pa lang Ayun, sa kalokohan. Ang hinuha nila Dahil ito ay mai-impluensyahan. Maaari ito ay suhol. Kasi hindi ka naman pwedeng manuhol. Wala naman ang kapalit di ba? wala kang pangyarihan Sabi nga ng mga matatanda, wala kang probetso dito. Wala kang mapoprobetso. At saka bukod dyan, ang punto natin, kung ang campaign donation ay bibigyan mo nila ng kulay kahit na
wala ka pa namang ebidensyang ito ay may kapalit. Therefore, lahat ng campaign donation, pwede mong maging basihan para kasuhan yung mga tumanggap nito. Alam mo, mapanganib itong bagay na ito. Mapanganib pagka yan. pumayag- Delikado yan. Sa totoo lang, yung ginagawa na ni Boying Rimulya, yan ang nga ho ba sinasabi ko dahil baka bukas makalawa, sa kanila na gamitin ito. May kasabigan bayan na may probable cause yan. Pag kakasuhan ko lahat ng mga kakasuhan ko lahat ng may may Lahat ng campaign tumanggap donation. ng Oo. ng campaign donations. Ikaw At saka kung- yung iba pa, hindi naman ang dideklara eh. Ayun nga. Kaya nga ang punto dito ng Senador Marcoleta, bawal na pala maging transparent ngayon. Ayun nga. Lahat ng mga tumanggap ng campaign donation na hindi nagdeklara ng kanilang donasyon, ng kanilang tinanggap, yun pa ang absuelto. Ang problema sa ombudsman, Jen, mas inuuna pa niya yung kaso na base lang sa hinuha niya eh. Kumpara Well, doon sa kaso na mayroong hard evidence, may witness, may mga picture, may video, mayroong sinumpang salaysay. Ang sabi kasi ng ombudsman, Nelson, kami ho, may karapatan kami kahit na napanaginipan lang namin, pwede kami mag-imbestigate. Aba, pwede naman. Kasi motu proprio power ng ombudsman, ganun, kahit na sinulat mo lang sa ticket ng bus, diba? Tapos na itapon mo yung ticket ng bus, nakuha ng taga-ombudsman. Oo, gagawin Uy, niyang meron ebidensya. daw ganitong nakawan sa ganito. Ang imbestigahan to. Ano ang batayan mo? Nakasulat sa ticket ng bus eh. May ganun. Kaya lang, Jen, sa isang tao kasi, ang... Itong sila Sir Jen at Sir Nelson, ano lang yan. Kumbaga, ika nga, nahahandle nila na maigi ang kanilang emosyon. Pero karamihan sa ating mga kababayan, nanginginig na ho ang laman. Dito sa ginawa na to ng ombudsman, ha? Nanginginig ho ang laman ng ating mga kababayan dito sa ginawa na to ng ombudsman. Hindi ho biro ito. Kasi yung mga magnanakaw sa flood control, hindi nakukulong. Okay? Si Jingo, hindi ano yan. Hindi yan. Small fish yan. Kung sakali man, small fish yan. Mastermind, yung may hawak sa budget. Walang nakukulong na ganun. Okay? Kaya nakakanginig ho ito ng laman. Kaya ito, sa tingin ko, dito na tayo magkakaalaman. Kung ang sambayan ng Pilipino, palalampasin itong kagaguhan na to, wala ho tayong magagawa dyan. Ganun ho talaga buhay. Pero, tingnan natin. Magsalita ho kayo. Gusto niyo ho ba itong nangyayari na to sa ating bansa? Okay ho ba sa inyong ginagawa na to ni Boying Rimulya? Kung okay, demokrasya tayo. Yan ho ang kung yan ang gustong mangyari ng sambayan ng Pilipino, yan ang masusunod. Priority ng isang tao, doon mo siya makikilala eh, di ba? Diyan ka ma-identify. Halimbawa, ang priority mo ay paggawa ng mabuti, mabuting tao ka. Mabuting tao. Pero kapag ang priority mo ay pagkakasuhan, ang nagsasabi na at nagtuturo kung sino ang sangkot sa flood control, Si Raulo ka. protector ka ng flood control mastermind. Yun ang, hindi mo rin maalis sa isipan ng tao yun, ha? Yun ang hinuha natin. Yun ang hinuha ng iba, ng mga ating mga kababayan. Siya nga, inuha niya, merong ginawang mali si Senator Rodante Marcoleta. Tayo naman bilang ordinary Pilipino, ang hinuha natin, pinoprotektahan ni Boying Rimulya, yung mga mastermind, yung totoong mastermind, ha? Diyan sa mga maanumalyang flood control, yun ang inuha natin. Problema ko ngayon dyan, saan ko kakasuhan ang ombudsman? Doon sa hinuha ko na siya ay nagpoprotekta doon sa... Wala. Impeachment. I-file ka ng impeachment complaint laban sa ombudsman. Hindi ba pwedeng... Kasi impeachable official yan eh. Mahirap naman ganon dahil sa, siyempre, mahabang Proseso, proseso. oo. Hindi ba pwedeng sa kalsada ko gawin to? Pwede! I-announce ko na. Pwede! Pwede, sasama ako dyan. At ako ay mananawagan na sumama ang ating mga kababayan. Diyan sa tatawagin nating prayer rally, prayer vigil. Announce ko na yan. Di ba? Hindi ba pwedeng dun sa ombudsman mismo, dun sa tapat nila, doon ko sabihin na, kinakasuhan ko yung ombudsman nyo. Bakit? Kasi mas inuuna pa niya yung batay lang sa hinuha niya kesa dun sa kaso na may matibay na ebidensya. May witness. Merong ebidensya, may mga dokumento. Ba't kukunin mo, unahin mong kasuhan yung... Bigla ko tuloy naalala na so, noong
DOJ Secretary pa si Secretary John Boying Rimulya. Oo. Kasi dati, di ba, nung siya hindi pa DOJ Secretary, maraming kaso ang DOJ na laging talo. Oo. Kasi hindi daw airtight, hindi, meron silang tinatawag Ayan, di ba? tama, oo. Kaya pinataas niya yung evidence level Yes. na isasampan ng mga piskal, sa mga Hindi ka korte. basta-basta mag-file ng Hindi, kaso hindi. kung may butas, di ba? Well, oo, Kasi hindi pwede. madi-dismiss eh. Yes, sayang lang yung effort nila. Kaya dapat daw airtight, talagang matibay na matibay. Para pag isinampa ng piskal, ng DOJ sa korte, dapat guilty yung kinakasuhan nila. Yes. Kasi pero- hindi, magsasayang ka lang ng resources eh. Yun na nga, yun na nga. Magpapile ka ng kaso, walang kakwenta-kwenta. Walang Eh. kakwenta. sayang Eh, na. kay Rodante Marcoleta, as in, ako na ang magsasabi niyo, walang kakwenta-kwenta. Pero ngayon sa ombudsman, parang naiba ang Hindi. sitwasyon. Kaya nga yung kaso ni Senador Joel Villanueva, hinog na, pero hindi pa pinapile kasi Hinihinog pa lalo. hihinugin pa lalo. Ganun ba? Ay, yun lang nakapagtataka. Bakit yung hinog na ay pinapahinog pa, Oho. samantalang itong iniisip mo pa lang, Kinakalburo pa hinog. ipapile mo na. Pinihinog sa pilit. Ayan. Kinakalburo Sabi eh, no? naman sa part naman ni Senador Marcoleta, nakahanda naman daw po siya magpa-arresto. Ayun nga. Sabi niya po Wala talagang wala kasi po. yun po yun ay utos ng korte. Halimbawa, At di ba? yung mga law enforcers naman ay sumusunod lang sa utos ng korte. Kasi pag hindi nila sinunod dyan, mabigat ang kasasapitin ng ating mga law enforcement agency. No? So, Totoo yun. Oo, wala tayong problema kung yan ay talagang umusad. Oo. Ang problema natin ay yung ombudsman kung bakit sa ganon, di ba? yun. Ngayon lang ako nakakita ng ganon dyan eh, na hindi nyo ba naisip yun, mga babayan? Oo. Merong flood control anomaly. Ang tibay ng mga batayan nila. Ang laki, ang daming mga witnesses. witnesses. Kahon-kahon ang ebidensya nila dyan. Tapos unahin mo yung malit na kaso na ilang milyon yan, Jen? 75 million pesos. 75 million compared doon sa billion, trillion. At yung 75 million galing sa mga negosyante. Hindi galing sa nakaw. Hindi galing sa maleta. Sir Nelson, buisit na yan. Dalang ko lang nag-aalta pressure dito. Kailangan ko ata mag-blood pressure na to. Alam nyo naman, pagka si VP Sara, PRRD at Senator Dante Marcoleta pinag-uusapan, medyo ika nga, parang kailangan nating nag-iinit yung ating katawan. Hindi, wala tayong putok. Kumbaga, siya yung mga exercise para pagandahin ang sirkulasyon ng dugo. Yan, turuan ko kayo. Yan. Tapigin nyo yung lalim ng kilikili nyo. Ganda yan. Gandang exercise para sa magandang blood circulation. Init ng ulo ni PH. Ang bira. Ito, Nanggigigil. ninakaw, kaba ng bayan. Yan. Itong kabila, maliit na halaga, hindi pa ito pera ng gobyerno. Ito pa ay donasyon ng pribado. Private money to. Hindi ito galing sa pera ng taong bayan. At hindi ka pa sigurado nung nakaayunan ka ng Sandigan Bayan dahil pagka inayunan ka nga, magkakaroon ng dilema na kung pwedeng gawin basihan yan, yung campaign donation, paano yung ibang tumanggap ng donasyon? Ayan. Paano kung mag-file din ng mga kaso yun? At saka ito daw kasong ito, Nelson, test case ito. Kasi first time Yun na nga. merong ganitong kaso. Ayun nga, oo. Sabi ni Senador Marcoleta ay Sige. kauna-unahan sa kasaysayan daw nila. Ang problema mo dito, kung lalabas lang sa pag ito'y plunder, kung kayo yung investigahan at pwede ka nang ipag-utos na arestuhin. Kasi walang bail recommended. No bail recommended plunder, Nelson. Ewan ko lang dyan, kung merong huwes na nag-aral ng napakaraming taon at nagkaroon ng karanasan sa pagdedesign ng kaso, ang papanig sa ganyang paghahatol na yan ay may basihang kaso. Bagay, no? Kasi sa mga korte, kapag humingi ka ng, di ba, sa ngayon ba, kumbaga yung pagkariwang korte, i-assist ng hukom eh. Di ba? O tama ito. Matibay ang batayan mo. Sige, magpalabas tayo ng warrant of arrest. Pero kung makikita ng korte na parang walang kasaysay-saysay ito Oo. first time.
ayun, lalamukusin yung... pati ako kalasangkapanin mo pa ako eh. Idadamay mo pa ako sa... Kasi Diba? mapapangyari yung hukom pagka yan. Halimbawa, ha? Oo. Halimbawa, nag-prosper. Tapos nahatulang pang guilty. Oo. Merong panahon yan para iakyat sa Supreme Court eh. Ito to. Pagka sinabi ng Supreme Court, hukom, bakit mo pinayagan itong walang... Mapapahiya kasi yung ano. Kapag yan ay nakarating pa hanggang doon sa kaitas-itasang hukuman at siniyasat na, ito ay politically motivated case. Ganon. Nagpakasangkapan kayo. Nagpakasangkapan. Pero ako naman, so tingnan natin, due process of law. Tingnan natin process. ang proseso ng batas. Kung ito nga ba ay mangyayari. Pero mapipigil ba halimbawa, Nelson, Yan na, ito na. Ito na. Ito na. Halimbawa, yung kaibigan natin, sa isang alias na pangalang Tinig. Nakatotohanan. Tinig na karunungan. Okay. Sinabi niya, hindi, pag kinulong niyo si Senador Marcoleta, sasama ako sa kulungan. Una, hindi siya pasasamahin. Bakit? Bawal eh, bawal. Ganon? Ang problema, Isasama pa niya yung kaibigan niya, si Jen. yun ang problema. Halimbawa, 100,000 ang gustong sumama. Nakakapit sa katawan Nakakapit. ni Senador Marcoleta. Ayun ang magiging problema. Kasi magkaka-traffic dun sa sasakyan. Sa Ombudsman, tanggapan ng Ombudsman o sa Bigan Bayan. Kung saan man yan. Diba? Halimbawa, ako, nakakapit ako sa hita ni Senador. Pag hinuli niyo ito sa... Hindi pa yun. Diba? Diba? Nakita nila. Na ganun pala, makakasimpat siya kasi yung halimbawa, yung mga hindi pumunta dun sa rally kahapon. Nakita nila, ginaganyan nyo pala kami, ha? Baka kasi yung mga nasa... Kapag nananawagan pala kami ng transparency at accountability, ito pala gagawin nyo sa amin. Iipitin nyo yung nagpapail ng mga kaso. Iipitin nyo yung nagbubulgar ng nakawan sa gobyerno. Baka kasi yung damdamin ng iba, hindi mapigilan, maglabasan ng bahay. Kasi kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, yun pa ang ginigipit ninyo. Ayun ang kitang-kita. Kitang-kita dyan eh. Wala akong... Yun nga ang nagtataka ako ngayon. Kasi nung mga unang panahon, kahit yung batas militar, ano pa sila nun eh, yung parang hindi... Di ba pagka nakabasa ka ng mga salaysay ng mga ano, parang dinadaan pa na nila sa... Kunwari, totoong regulasyon, di ba? Totoo yan. Ng batas. At saka, iginagalang ang korte, yung mga desisyon. Siyempre. Kahit nung martial law, may korte tayong gumagana eh. Kaya lang ngayon, parang garapalan eh, no? Parang harap-harapan ng walang kinikinalang batas eh. Sabi ko nga, naman nakaraan, may nagsabi sa atin, ano bang bansa natin ngayon, Nelson? Planet of the Apes na ba tayo ngayon? Di ba? Planet of the Apes na ba tayo ngayon? Nagkakaungguyan na, inuungguy na tayo yata. Ayun nga. Di ba? Ang problema, kapag ka napuno ang mga mamamayan, di ba? Yung pang sabi nga ni Fernando Po Jr., paano yan kapag ka napuno ang salo? Judge. Kakalusot. Ayaw na. Di ba? Kasi ang tao ay may hangganan ng pasensya niyan eh. Pagka napuno ang mga tao, yung isang nagpapakulo ka ng tubig, di ba? Tinakpan mo. Pinipigil mo yung kulo eh. May tipping point yan eh. Yung point na yon, kahit anong takip mo doon, lulugwak yung tubig dyan. Totoo. Sasabog yan. Mabigat, ano? Ngayon, hindi mo pinasama sa rally kahapon. Then, nandiyan pa yan. Yung ngit-ngit niya, nandiyan pa. Hindi pa naibubulalas Hindi pa nabubulalas. Hihintay mo pa ba yun? Yan na, di ba? Mukhang yun ata gusto nila mangyari. Ganun ba? Ewan ko lang, ha? Nasa mo na. Ayan na nga mga kababayan, dito na ako natatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.